pinag-uusapan ng buong bansa na nagda-drug siya. Alam niyo, masabi ko sa inyo totoo, nung ikinakampanya ko ang dating Senador Bongbong Marcos pagka presidente, kinakausap ako ng ibang kongresista na ka-close ko. Sabi, alam mo Ronald, nagda-drugs yan. Active and retired ng mga officials, talagang gusto nila magsalita sa issue ng korupsyon. Yan. At umaasa sila na magkakaroon pa daw ng recourse. Pero pag hindi daw, sabi ng chairman ng PMAAA, So ang pinaka number one dyan na gusto rin malaman ng taong bayan, kung drug addict ba ang naiboto naming presidente ng Pilipinas. Yes. And that only can be disproved through a hair follicle test po. So dapat po mag-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ay Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is February 3, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga viewers natin. Lalo na sa mga OFW natin na nagtatrabaho at pilit na nagsusumikap, alam nyo yun, na pilit matugunan yung mga pangangailangan ng pamilya nila dito sa Pilipinas. At syempre, yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, isang malaking shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok, pagsubaybay, pakikinig at panonood dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan na ito naman talaga kailangan natin pag-usapan, kailangan natin bosesan, kailangan natin himay-himayin, kailangan natin na i-observe dahil parte tayo ng gobyerno na to, whether we like it or not, gaya ng lagi kong sinasabi, parte tayo ng gobyerno to, dapat makialam tayo, dapat busisain natin, dapat bosesan natin, dapat alam natin, dapat aware tayo sa mga nangyayari dahil wag na nating hintayin na tumanda tayo o magkaedad. Usually kasi pagka mga kabataan hindi masyadong involved sa politics. Although merong mga iilan na talagang bata pa lang medyo mulat na sa politics padating sa Pilipinas. Kasi parte tayo niyan whether we like it or not. Kumbaga everyone counts. Boboto ka, boboto yung kabataan. Wala namang difference Boboto yung matatanda, yung mga senior, boboto yung mga nasa 30s, 20s, yung mga 18 above boboto. Siyempre kailangan alam mo kung ano yung nangyayari sa ibang bansa. Hindi pa pwedeng kasi required bumoto. Kasi sabi ni nanay, sabi ni tatay, ito raw iboto. Dapat alam mo kung sino yung iboboto mo kasi ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang number one na responsible dyan. At ikaw din ang masusunod kung sino ang iboboto mo. Kaya vote wisely, lalong-lalo na ngayon darating na May 12, okay? Una-una, syempre, i-shoutout natin sa lahat ng mga viewers natin, OFW, pati rito sa lokal sa Pilipinas. Attendance check po muna tayo mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo naroroon at nanonood ng programa natin. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, New York, UAE, Abu Dhabi, Saudi, Japan, Hong Kong, Singapore, paki-comment dyan sa baba. At para naman sa mga lokal na nanonood dito sa Pilipinas, sa akin, maraming salamat sa inyo. Paki-comment naman dyan if you're watching from Occidental Mindoro, Taguig, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, Bulacan, Cavite, Maynila, and so on and so forth. Maraming salamat if you do so dahil kung gagawin nyo yan, masusuportahan nyo yung mga content creator na tulad ko, Joe Malone TV, mga political vlogger, nang sa ganun magkaroon tayo ng engagement, YouTube engagement para i-recommend niya YouTube at nang sa ganun makita ko kung saan malaman natin through your comments kung saan na inaabot yung vlog natin. Diba? Hindi man ako makarating physically, well at least yung mga vlog natin na nakakarating. Eto na, pag-usapan na natin. Alam ko, ito naman ang hinihintay nyo. Pasensya na, medyo gusto ko kasi ganito, yung nagkikwento ako. Kasi ito yung comfort space ko Talagang ito yung hindi natin ginagawa to dahil priority natin magkapera. Well, syempre, lahat naman kailangan ng pera. Diba? Ginagawa natin ito kasi na-at ease ako. Pagka every time na maggagawa ako ng ganito, comfort space ko to yung mga ganito. Actually, hindi lang ito yung hindi lang ito yung content ko. Meron din akong podcast doon sa kabila, When Tito Talks. When Tito Talks, parang siya. It's more of kwentuhan kasi batang 80s ako batang 90s. So, tito na ako, definitely. So, pagka gusto mo ng mga kwentuhang tito, yung mga nakaraan, alam mo yun, yung mga nilalaro natin ng mga kabataan, pwede kayo mag-subscribe. I-search nyo lang dyan, When Tito Talks. Pag-usapan natin. Every Sunday yung upload natin for the meantime. Pag-usapan natin kung ano yung mga nakaraan. Sabay-sabay natin himahimayin, sabay-sabay natin balikan. Parang nostalgic ang dating. So, parang gusto ko yung mga ganito. Gusto ko yung ganito, yung podcast, yung talagang usapan. Okay? Issue ng bayan nating pag-usapan, eto na. At
nagsalita na yung inaanak ni BBM, ni Bongbong Marcos regarding doon sa pagkuha ng test, yung sa buhok, di ba? Tapos yung meron din dito yung mga PMI, alumni, na parang 11,000 inactive at saka mga active na nagtitiis na lang at gusto nang pumalag doon sa issue regarding sa corruption. Yan ang mga latest news ngayon. Kakapasok lang yan, pati yung inaanak ni Bongbong Marcos na Duterte Alliance na ata ngayon. Panoorin natin, sabay-sabay tayo alamin kung ano yung mga issue ng bayan ngayon na dapat natin pinag-uusapan at dapat natin bigyan ng reaksyon. Issue ng bayan ating pag-usapan. Huwag niyo po kalimutan i-like, i-share yung video natin, lalo-lalo na doon sa mga baguhan. Bagong pasok, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Maraming salamat sa suporta nyo, lalo-lalo na doon sa mga existing na vloggers, existing na viewers natin, pati yung mga returnees. Maraming salamat. Panoorin na natin to, issue ng bayan nating pag-usapan. Sa isang press conference kaninang umaga, abay na-cover ko yung mga taga Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated at mismo sila, hindi na rin matiis. Actually, pinili daw nilang manahimik pero sa kanilang national conference noong nakaraang January 25, daw ng mga miyembro, 11,000 sila, by the way, Sir Ibi, active and retired, ng mga officials, talagang gusto nila magsalita sa issue ng korupsyon. Yan. At umaasa sila na magkakaroon pa daw ng recourse. Pero pag hindi daw, sabi ng chairman ng PMAAA, na nakita na natin in the past years or experience natin na nanindigan ng armed forces to protect the people. Gano'ng kabigat yung statement na yun ng PMAAI? Napakabigat yun, no? MJ at Mark, mga kababayan, no? Mga kasi retired. tama si General Active. ano nga ulit yun? Gonzales, Yeah, he was- General Gonzales. General Gonzales, tama siya. Precisely because our military and uniform personnel already did that, no, back in ERAP's time and back in even as far back as 1986, no. At pinagtibay 'yon ng Korte Suprema. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagwi-withdraw ng suporta ng ating militar doon kay Pangulong ERAP Estrada noon, no, na siyang naging daan para maging presidente ang noon ay vice presidente si Gloria Macapagal Arroyo. At ang sabi sa Korte Suprema doon, karapatan natin, karapatan ng mga uniformadong personnel, no, the military and uniform personnel, no, na magpalabas ng kanilang saloobin. And in fact, it is part of their sworn duty Yes. to protect the people. Mhm. No? Correct. Kaya ito'y napakabigat na statement coming from these people, active and retired, who are Active and retired. the glue that binds the brotherhood that is the graduates, the alumni of the PMA, and you cannot brush aside their statements precisely because these people occupies the most confidential and the most important, no, positions in government, no, whether in the military or in the private sector, and in fact they have the influence, no, to junior officers and in fact I would argue the entire troops of the AFP. Mabigat to, mabigat. Oo, tsaka, naku, sabi nila dito, pinaka-hit daw nila yung na-misappropriate yung mga budget. Yan. Pupunta lang daw sa ilang pamilya. Totoo. Tapos, sila pa daw sila ang nide-decide, sila ang nagbibigay kontrata, sila pa ang contractor, sila pa ang subcon, sila pa ang supplier. Ganong issue ba? Nakakaabot sa mga general. Ito, Isang Sir bulsa na lang no? Isang bulsa na lang. Sila rin lahat ano yan kumbaga, ikaw ang supplier, tapos sila din yung nagbibigay. So, isang bulsa lang napupunta. Imagine that. Well, yun na nga, no, kasi ang prime mover talaga niyan is one of their brothers, no, si now Baguio City Mayor Benji Yes, Magalong. Magalong. Na kung saan dinidetalye niya yung porsyento ng korupsyon at kung sino-sino dyan. At in fact, siya yung unang nagpalabas ng kanyang expose na isinimulan ng 777 na naging 30-30-30 pala. 30-30-30. No, na mga all forms of ayuda. Pag sumama ka doon sa mga sorties nitong si trying hard to be President Speaker Martin Romualdez. So therefore, ngayon, hindi naman mga bobo yan, napaka-intelihenteng mga tao yan. Yes. They just have so much restraint in themselves. They were trained to be to restrain themselves from acting
no? Precisely because of the doctrine of the civilian authority is superior to the military. Pero again, sa kasabihan nga ng sa ng wikang Pilipino, kapag napuno na nga yung salot, ay Dapat nang kakalusin kalusin. at kakalusin nila yan. And by the time they do that, no, it's a point of no turning back, no, it's a point of no return. At I'm pretty sure, history will repeat itself. And in fact, history is repeating itself. Actually. We have a first lady influencing the president, just like Imelda Marcos influenced her late husband, Ferdinand Marcos Sr. We have a Romualdez during the first Marcos admin, yung tatay nitong si Martin Romualdez, who is the biggest crony of the first Marcos regime. And then you have Martin Romualdez, now the Speaker of the House, the oligarchs of all the oligarchs, because he wants his hand in every industry now. And in fact, I would argue yung NGCP na arrangement na yan, he probably has interest in it as well, no? At mga malalaking negosyante nga, mayroon ng bagong termino kay Martin Romualdez, monogarch. He wants to be the monogarch, no? Yung pinaka-oligarko sa lahat ng mga oligarko. Yun ang sabi-sabi nila. So therefore, ito po ay babantayan natin at talagang susuportahan Dapat natin bantayan yan. ang mga Diyos ko. kapatid natin na nasa militar, because they know, no, they know what this government is doing to the Filipino people. They know what this government is doing to the AFP, no? Kung saan tinapyasan yung mga budget, ang kanilang modernization ay tinanggalan ng 15 billion at parang Consuelo de Bobo is an additional 200 pesos of subsistence allowance na ipinagyabang pa ni Martin Romualdez na nag-livestream pa when he called itong si AFP Chief Browner. So ito talagang siguro na-feel na nila yung sakit, no, na kinakawawa na sila. Sila pa yung pinapadala doon sa West Philippine Sea, at lalong-lalo na yung looming proxy war, sila yung nasa front lines. Sino bang hindi mag-aalsa niyan? Meron tayong video nun yung live ni Speaker Romualdez nun. Nakakausap niya yata yung mga bibigyan niya ng allowance na 300. 300 naman, hindi 200. So meron tayong video dyan, ano natin yan, na-tackle na natin yan nung last week ata, yung about yan. So eto na, no, kung halimbawa, kung totoo man na talagang meron ng mga iilan na napapaisip, lalo-lalo na sa hanay ng mga PMI, na napapaisip about dyan sa corruption. Pag yan, bumaliktad, tapos ang laban. Tapos. Kasi yan ang pumoprotekta rin. Isa yan sa mga pumoprotekta sa mga sa kahit sinong presidente. Siyempre, yung mga kapulisan, tandaan nyo yung iba. Pagka, di ba nga, ang kasabihan nila noon, pagka bumaba yung kapulisan, pag bumaba yung sundalo, wala na. Logic, di ba? Sino magpoprotekta sa kahit sinong presidente, di ba? Pag bumaba na yung mga kanyang mga gwardiya civil, kumbaga. Siyempre, wala na siyang kakampi. Mapipilitan ng bumaba. Mapipilitan ng bumaba yung president na yun. Kaya talagang itong the most corrupt na budget na to, dapat bantayan talaga to. Kaya laking pasalamat talaga natin kay Congressman Ungab. Dahil kung di dahil sa kanila, kaila Attorney Vic, kay President Roa Duterte, hindi natin malalaman na ganito na pala kalala. Na, can you just imagine, may mga blanco, tapos pumirma, yung iba, tapos iba deny, wala daw blankong nakita, tapos yung iba naman, para tayong pinaglalaroan, para tayong ginagago nila sa totoo lang, no? Biri mo, yung iba sinabi, merong blanco, yung iba sinabi, wala. So, hindi mo tuloy malaman. Teka lang, magkaiba ba kayo ng papel na natinignan, na pinirmahan, at hindi nyo nakita? Napaka-imposible naman, di ba? Kaya talagang minsan nakakatanga. No? Alam mo nang meron silang kasinungalingan. Alam mo yon, yung mga kaibigan mong alam mo na nagsisinungaling. Alam mo nang sinungaling yung sinasabi nila, pero they keep on facing you na kaya ka pa nilang harapin, tapos gagaguhin. They keep on denying, pero alam mo na kung ano yung katotohanan. Parang ganito yung nangyayari, parang ganito yung pakiramdam natin ngayon di ba? O ito naman, panoorin natin itong video na to. Ito yung inaanak ni Bongbong Marcos nagsalita na regarding dyan sa test na yan doon sa buhok na about sa drugs. Panoorin natin. Ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Ginoong Ronald Cardema, Chairman po ng Duterte Youth Party List. Chairman, good morning po, Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Good morning po, Boss Jade, Boss Admar. Yes, Chairman, ano ba yung naging reaction mo mula dito sa naging pahayag? Latest po ito na pahayag ng Pangulong Marcos Jr. kaugnay po dito sa pagpapahair follicle drug test. Unang-una, ninong ko yan. dapat magpa-hair follicle test siya dahil pinag-uusapan ng buong bansa na nagda-drug siya.
Alam niyo, masabi ko sa inyo totoo, nung ikinakampanya ko ang dating Senador Bongbong Marcos pagka presidente, kinakausap ako ng ibang kongresista na ka-close ko. Sabi, alam mo Ronald, nagda-drugs yan. Kaya sana wag yan ang suportahan mo. Hindi syempre pinagtatanggol ko yung ninong ko, di ba? Ninong ko yan si Bongbong Marcos So ganun lang ang mga pangyayari. Hindi ko naman Grabe yun, ha? Nung naging presidente ang aking ninong, biglang lahat ng tumulong sa kanya, kami sa Duterte Youth, ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte at ang iba't ibang opisyal ng gobyerno na tumulong sa kanya ay bigla na lang babaliwalain niya, 'di ba? Tinanggal pa nga ako sa National Youth Commission kahit fixed term ako. So, syempre lahat ng binlock ko sa Facebook, lahat ng inaway ko para ipagtanggol ang ninong ko dahil sinasabi nila drug addict yung ninong ko. Di ako napahiya tuloy kami dahil pinagtanggol namin todo, pinagtanggol ng mga taong bayan ng todo, 'di ba? Tapos ganyan ang mga pangyayari. Sa gobyerno natin, ang dami nangyayari. Binibenta ang ginto ng Bangko Sentral, mga Yes. bilyon-bilyon ng SSS, GSIS. Mag-isip-isip na kayo, ha? At PhilHealth, nililipat, panggawa ng kalsada, at iba't iba pa. So masasabi ko, ang epekto kasi ng pag-drugs, nandun sa utak na sa decision making, di ba? So bilang ikaw ang number one decision maker sa bansa, dapat talaga malaman ng bansa kung totoong nagda-drugs o hindi ang ating Yes. Pangulo, ang ating Commander-in-Chief. At kapag ganyan na pinag-uusapan na ng buong bansa kung nagda-drugs ba o hindi, dapat man lang, ang sagot ng Pangulo dyan, ipakita man lang niya through a hair follicle test na hindi siya nagda-drugs, di ba? Ang problema kasi, baka nagda-drugs noon, ngayon hindi na, pwede naman niyang aminin yon, di ba? Ang dami na kasi nagsasabi na nagda-drugs siya noon. So, pwede naman nagbagong buhay. Kaya lang, ang problema kasi kung Pangulo na, kung nasa Malacanang na, tapos nagda-drugs pa rin, yun ang pinaka, di ba, kalokohan sa bansang ito. So, gusto lamang malaman ng mga Pilipino kung nagda-drugs pa ba ang ating head of state, ang ating Pangulo at ang ating Commander-in-Chief at maipapakita ito through a hair follicle test. Yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na wala tong kaugnayan sa public office is a public trust, mali yun. Kaya ka nga ibinoto kasi pinagkatiwalaan lahat ng pangako mo sa bayan, di ba? Isang pangako dyan 20 pesos na bigas. Na ngayon, kalagitnaan na ng termino, wala pa rin. At mukhang hindi naman mangyayari. Wow! Diyos ko, sino man ang maniniwala dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas na yan, ha? Diyos ko, santísimo. Pwede siguro yan, para hindi na magkahiyaan. Siguro, pwede yan. Isang araw lang. Pero yung sabihin mo, maintain mo yung 20 pesos. Pwede naman sumugal O magsugal ka ng ilang truck dyan. Benta mo na nga 20 pesos isang kilo. Diba? Pero bukas, balik ulit tayo sa dating presyo, diba? Kung sino pa man yung maniniwala dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas, putya, gumising na kayo. Dahil unang-una, hindi na mangyayari yan. Kung mangyari man yan, baka ilang oras lang o isang half day lang. Kumbaga, mamumuhunan lang ng parang pre-taste lang yan, no? Sige, pre-taste, 20 kilo. Natupad ko yung pangako ko, Pucha, di ba? So, sinecheck ng taong bayan kung yung bang ibinigay na pagtitiwala, yung bang ibinigay na public trust, talaga bang, worthy pa ibigay, di ba? Kasi nga, you're occupying the highest public office and you are losing the public trust because of so many decision makings that you are doing. So, ang pinaka-number one dyan na gusto rin malaman ng taong bayan, kung drug addict ba ang naiboto naming presidente ng Pilipinas. Yes. And that only can be disproved through a hair follicle test po. So dapat po mag-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ay hinihiling na ng napakaraming milyong-milyong Pilipino po. Opo, Chairman, masyado bang mahirap o maselan yung proseso po ng pagpa-hair follicle drug test? Hindi naman po yata. Nagpa-hair follicle drug test naman po yata sina Kong Pulong Duterte, negative. Mabilis naman po yata yun. And bilang presidente ng Pilipinas, kayang schedule lang mabilis yan. Kasi Ay, oo. mo naman lahat ng VIP Diyos ko government naman. hospitals, kahit nakakapunta naman sa St. Luke's ang Pangulo, malapit ang bahay niya doon, sa Forbes, and everything, di ba? So, bakit yung pagde-deny pa ng Pangulo kanina, napakinggan ko first time to dito sa inyo, yung, what does hair follicle test, how does it relate to public office and public trust? Yung pagkakano pa parang without confidence na nasyak dun sa tanong, di ba? So, yung mga ganyang klaseng pananalita, talagang ano na lang yan, Alibay. evade ka na lang doon sa issue ng hair follicle test. If you truly believe that you are not using drugs, Yun. if you truly believe that you have not used Yun. drugs, Yun. if you truly believe that you are not a drug addict, and Yes. the people are just slandering you Mm. that you are a drug addict,
show them through a hair follicle test that you are not a drug user. Yan. Napakadali, di ba? Yan. Ganun lang yun. Ganun kadali kung talagang ano, 'di ba? Kung talagang willing ka at alam mo sa sarili mo na talagang hindi ka gumamit o hindi ka addict o hindi ka gumamit, eh sigurado magpapatest ka. Kasi ganun ka confident eh, 'di ba? Chairman, at dahil nga sa naging issue na ito ngayon, itong pag-connect o pagka-involve ng mga nasasangkot sa mga illegal na droga, yung mga opisyal natin sa gobyerno, yung panawagan, panahon na ba din, napapanahon na rin ba, na hindi lamang sa ehekutibo kundi sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay dapat i-require na rin itong Yan, oo. drug test para matiyak ng mga kababayan natin na hindi apektado yung utak at illegal na droga ang mga opisyal, mga namamahala sa ating bansa. Yan, tama yung tanong ninyo. Alam niyo, sentimiento ngayon ng mga Pilipino ay nagbalikan ng mga durugista at kriminal sa ating bansa. Talaga. Nakita niyo, merong 1 year old pinupugutan, 6 years old pinupugutan, 2 years old hostage, 8 years old ginagahasa kahit bedridden. Napakaraming kriminalidad uli ngayon na nakikita ninyo in broad daylight, tanghaling tapat, umaga, maraming tao. Ito ay kagagawan ng mga drug addict. Oo. Dahil hindi na nila matansya ang sitwasyon. Ang kanilang decision making ay talagang bangag na, high on drugs. So kung ganyan ang takot ng ating lipunan sa mga ordinaryong drug addict lang sa daanan, what more if we put drug addicts in government positions? Isipin ninyo kung yung general ninyo ay drug addict, kung yung mayor ninyo ay drug addict, kung yung presidente ninyo ay drug addict. What more? It will affect not just the safety of the people but the entire process of government, dahil yung decision making ng isang drug addict ay bangag na, di ba? High on drugs nga. Hindi siya nakakapag-desisyon ng ayos. So definitely, kung pwede lamang magpa-drug test ang lahat ng tatakbo Yes. ng 2025 dahil diyan natin makikita yan eh. Kung sino yung nagsasabi bilang, ng totoo. Isang maayos na mamamayang Pilipino, kahit kailan hindi ko nasubukan magdroga, kahit kailan hindi ko nasubukan magsigarilyo kahit isang beses eh. So gusto ko rin ng aking mga kasamahan sa gobyerno, ang aking Dapat mga kalaban lang. sa politika at sa eleksyon, ganun rin, di ba? Lagi tayo nagpapakita ng magandang adhikain para sa taong bayan, lalo na yung mga nangangampanya, ang daming pangako na babaguhin. Kung yung sarili mo pala, hindi mo mabago. Nagda-drugs ka pa pala, di ba? At ang dami-dami mong bisyo. So paano mo mababago yung bayan mo at ang bansa kung yung sarili mo, hindi mo mabago, hindi mo nga maamin na ikaw lulong na sa droga at hindi mo na makontrol ang paggamit ng droga. Dapat lahat ng kandidato ngayong 2025 ay kung pwede lamang ay magpa-drug test para makita natin, kasi yung pinapakita nating pagharap sa taong bayan, babati ka lang, mambobola ka lang, yun lang ang nakikita ng taong bayan. Pero kapag ikaw nagpa-drug test o drug hair follicle test, doon makikita ng taong bayan kung totoo ka ba na ikaw kaya mong baguhin ng bansa kasi ang sarili mo hindi mo mabago, drug addict ka pala, di ba? Di ba mga kayon? Di ba? Opo, Chairman. At kung na-monitor mo rin yung naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa, sinabi po niya na parang candy na lang itong pagbebenta ng illegal na droga. Naging madali na lang itong pagbebenta nitong mga illegal na droga sa mga sa ating mamamayan, sa ating lipunan, dahil nga parang medyo lax, hindi na masyadong mahigpit yung pinatutupad na anti-drug operation o yung ipinatutupad nating batas laban sa paggamit ng illegal na droga. Yan nga po naririnig lang natin yan kina Senador Bongo, Bato, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy. Yang ganyang dapat na kamay na bakal sa ating bansa. Yes. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, nag-file kami last year ng pagbabalik ng death penalty para sa mga kidnapper, para sa mga drug trafficker na sumisira ng kinabukasan ng ating mga kabataan, pati sa NPA na terorista at pati sa mga plunderer. So, bakit natin ginagawa yan? Kasi yung droga talaga, hindi lang yan hindi lang yan mga part-time na bisyo. Yes. Sinisira niyan yung decision-making skills ng isang tao. And pag nahangung-hango na sa droga yan, mambibiktima yan ng kapwa Pilipino. Minsan nga kapwa pamilya niya eh. Di ba? Nanggagahasa ng anak, nanggagahasa ng lola, mga ganyan-ganyan. So talagang dapat matigil yan. And yung bentahan ngayon ng droga, napakalantaran na eh. Yes. Sa dami ng Bumalik ulit ng mga mayor ngayon, gobernador at mga kahit barangay chairman, wala na silang sinabi ko hindi na, nako chairman, napakadaming ngayon. Nagdodroga ngayon. Isipin nyo yun. Napakadaming drogista at kriminalidad na nangyayari ngayon. Wala kayong marinig sa palasyo. Wala kayong marinig sa gobyerno. Di ba? Unlike nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron lang mapatay o na-rape. Nagwawala na ang Pangulo ng Pilipinas
at inuutusan na lahat ng tropa ng gobyerno para hanapin yon, patay o buhay. Ganun na lamang ang kamay na bakal na pinapakita dati ng gobyerno. Kaya nga, noong panahon ni Pangulong Duterte, almost maubos ang NPA na terorista, almost magsukuan lahat ng adik, lampas 1 milyon nagsukuan, at lahat ng mga kriminal ay takot sa Takot gobyerno, talaga. takot sa taong bayan. Kaya ang iyong pamilya, yung anak at asawa, may sasama mo sa gabi, di ba? Parang sa Davao City, pwede kayong maglakad ng gabi. Ngayong panahon na ito, hindi na po okay yon. Dahil ang daming nagdodroga ngayon sa ating lansangan at dapat talaga ibalik ang kamay na bakal sa ating gobyerno. Naniniwala pa ba kayo, mga kayon? Ito, real talk tayo. I-comment nyo dyan sa baba. Sa tingin nyo, ano ba ang kailangan sa Pilipinas? Kamay na bakal? O yung sakto lang? Yung tipong come what may lang. Chill-chill lang. Di ba? Di ba? Ito. Nung panahon ni Duterte, talaga, literal, kamay na bakal pagdating sa war on drugs. Kung hindi mo gagawin yon dito sa Pilipinas, ikaw mismo ang totolonggasin ng taong bayan. Totolonggasin ka lang ng mga businessmen na ang business nila droga. Totolonggasin ka lang ng mga kapulisan na protector, totolonggasin ka lang ng mga addict, totolonggasin ka lang ng mga nagbebenta, yung mga pusher, yung mga user. Ganito ang ano yan Ganito ang stepping stone yan. Lalatag ko na sa inyo kasi total exposed naman ako sa mga area na talagang lantaran ang bentahan ng drugs noon hanggang sa pangayon. Real talk yan, totoo yan. Wala tayong dapat ikatago pero hindi ako nag-drugs. Never been, kahit isang beses. Pero nandoon ako sa area, sa Tondo, sa Maynila, na kung saan, talagang lantaran yung droga. Bakit ka mo? Ganito ang stepping stone yan. Una, titikim. Doon nagsimula lahat. Sa patikim-tikim. Sa kantsaw ng mga tropa. Wala ka namang pakisama di ba? Totoo, wala ka namang pakisama. Try mo to, okay to. Di ba? Yan ang una niyan. Tikim-tikim. Tapos pagka sinabi mo, ayoko. Wala ka namang pakisama. Hindi ka na namin tropa. Hindi ka marunong makisama. Hindi ka marunong makijoin. No? So anong gagawin pag mahina yung defense mechanism ng taong individual na yon? Titikim. Kasi ayaw takot mawalan ng kaibigan, takot na masabihan na walang pakikisama, so hindi niya naiisipin yun. Titikim. Totoo to, real talk to. Laking Tondo ako, laking Maynila ako. Marami na ako nakikita mga adik harap-harapan. Pati yung mga abutan na yun. So tumikim. Sa tingin mo ba matatapos doon? Katarantaduhan. Walang ganun. Yung malalakas lang ang loob na ang tumikim tapos hindi na nasundan. Pero kadalasan, mga 80%, 90%, karamihan, pag tumikim, yan nang simula ng pagkasira ng buhay nila. So, tumikim, okay. O, sa susunod, makakuha ulit. Try ulit silang magtotropa, magkakabarkada na. Dito, kuha lang. Hanggang sa susunod. Ito, totoo to Totoo to. Kung mag-a-addict ka, drug addict, maging dependent ka man dyan sa drugs na yan, wala kaming pakialam. Kahit sirain mo buong katawan mo, okay lang yon. Basta hindi ka mamemerwisyo sana. Kasi katawan mo naman yung sisirain mo, di ba? Katawan mo naman yung sisirain mo, pangarap mo naman yung sisirain mo, hindi ka nakakaperwisyo ng kapatid, pamangkin, kamag-anak mo, pamilya mo, kabarkada mo, sa community nyo, sa barangay ninyo, hindi ka nakakaperwisyo, sarili mo lang sisirain mo. Sige, mag-drugs ka na, mag-drugs. Walang problema. Ang tanong, ganito, ito na ang siste. Ito na ang siste, makinig Totoo to. Nangyayari to. Wala ka ng pera ngayon. Yan, manghihingi ka muna. Manghihingi muna yan. Manghihingi. Hindi pa maglanakaw yan. Manghihingi muna yan. Hindi rin didiskarte. Hindi rin magtatrabaho yan. Siyempre, ano ka na dependent ka na wala pa, hindi pa dependent. Basta medyo papunta ka pa lang. Wala ka ng pera. Ang gagawin mo, manghihingi ka muna. Ngayon, pagka wala ka, may nagbigay. Okay, may nagbigay. Kunyari, sabihin natin, nanghingi ka sa magulang mo, nagbigay. Akala lang, bibili ka ng something. Pinandrugs mo ulit. Okay na, may follow-up ka na ngayon. Sa susunod, humingi ulit, nakakarami ka ng hingi, nakakahalata na yung magulang mo. Hingi ka ng hingi, hindi ka magtrabaho. Di ba, ano nang gagawin mo? Hindi ka na binigbigyan. Dito ka namang sisimula mamerwisyo. Ito ang kasunod niyan, Ito na yung stepping stone, ladderize yan. Kukuha ka na ngayon ng gamit. Una, plancha muna, electric pan, TV, bebenta mo. Diba? Hindi ka pa magnanakaw, Kumukuha ka pa lang, sabihin na natin, kumukuha ka pa lang ng mga gamit nyo sa bahay nyo.
Ano ba yung mga madali ibenta? Bisikleta. Tingin ka lang sa bahay nyo. Tingin ka lang sa bahay nyo. TV, electric pan, oven, microwave. Totoo yan. Kaldero. Hanggang sa pinakamababaw na pwede mong ibenta. Gagawin mo yan. Masustentuhan mo lang yung sarili mo sa drugs. Yan ang stepping stone yan. Okay. Susunod. Di ba? Naubos na yung gamit nyo eh. Naubos na yung gamit nyo. Alam mo kung ano next? Ito na, next. Magnanakaw ka na ngayon. Ha? Pili ka. Pili ka. Pag nanakaw ka sa kapitbahay, snatcher ka sa kalsada, yung mga kwintas, yung mga ganun, o hold-upper ka. Yan. Stepping stone, ha? Yan. Pili ka lang dyan. Pili ka lang dyan. O, sige. Nakapamili ka na. Okay, nakanakaw ka na. Medyo hustler ka na sa pagnanakaw, sa hold-up. Hindi ka na makukontento niyan. Kasi dati ganyan lang eh. Hold up lang. Walang patayan. Nabubuhay ka pa. Pero syempre, lulong na eh. Medyo lulong na eh. Medyo ibang extreme na yon, ibang level na yon. Yung iba dyan, pag nang hold up, pag nagnakaw, tutuluyan. Hindi na nakakakilala eh. Kasi nga, paggrabe na ng paggrabe yung utak. Okay, yun na. Yun ang sunod niya. No? Nasunod, eto na, malala. Siyempre, nakakaperwisyo ka na eh. No? Hindi lang ng pamilya mo, ng barangay mo. Eto na sunod niyan. Tinigang ka. Yan. Totoo to ha. Totoo, huwag niyo sabihin mali ako. Totoo to. Oh, kung talagang laking Maynila kayo, alam niyo yung mga takbuhan ng mga adik-adik, yung mga talagang yung ikot ng buhay nila, ganito yan. Natigang. Mangre-rape na yan. Manggagahasa na yan. Sorry for the word, sorry for the term. Pero kailangan mamulat eh. Ang ano natin dito, reaction eh. Nireact natin to. Tapos sa real talk tayo, ito yung totoo. Totoo to. Manggagahasa na. Tagalogin na natin, baka mamaya ano yung YouTube, yung gagahasa na. Makakaperwisyo na. Una yan, mga kasama mo muna sa bahay. Yan. Pag may pamangkin, pinsan, na bata, yan. Siyempre, hindi na tandaan nyo hindi matino ang pag-iisip ng isang drug addict. Kasi natutuyo na yung utak niyan. Natutuyo na. Yung magnakaw ka lang eh. Yung kumuha ka lang ng gamit, tapos ibebenta mo, tapos isusustento mo sa sarili mong kaligayahan na mag-drugs. Hindi na tamang pag-iisip yun eh. How much more doon sa level na nanggagahasa ka na pumapatay ka na. Hindi na normal yun. There's something na sa utak mo na hindi na siya normal. Yan ang stepping stone yan. Tapos ano sunod? Ano sunod? Ano sunod? Dulaan nyo. Magbebenta ka na ngayon. So, hindi ka na user, hindi ka na namemerwisyo, pusher ka na ngayon. Ngayon, maninira. Hindi mo na sariling buhay mong sisirain mo ngayon. Kasi syempre, kailangan damay-damay na eh. Diba? Damay-damay na. Magbebenta ka na ngayon. O kaya, merong aalalay sa'yo. O, benta mo naman to. Ikaw, runner. O, benta mo naman to. Tapos, libre na yung isang 100 yung piso sa'yo. Ayan. O, mamemerwisyo ka na ngayon ng buhay ng iba. Hindi ka na makakapag-isip ng tama. Normal na lang sa'yo magnakaw eh. Diba? Stepping stone. Diba? Nabanggit natin yan. Normal na sa'yo yung pumatay. Tapos manggahasa. Normal na sa'yo yan. Pusher ka na nga eh. Kumbaga medyo tumaas na rango mo. Yan. Yung stepping stone kung paano mo gustong sirain ang buhay mo. Gawin mo yan. Diba? Hanggang sa makaperwisyo ka na ng iba. Diba? Ganun lang yan. O sino na merwisyo? Sino na perwisyo? Ang dami mo na perwisyo, 'di ba? Una, yung sarili mo, pamilya mo, ibang tao, pinatay mo, kinahasa mo. Tapos ngayon nagbenta ka, so yung buhay naman ng iba. So yung cycle nung binentahan mo, ganun din. Tandaan niyo 'di ba? From patikim-tikim hanggang sa naging lumala na. So hindi na normal yung utak. Yun yung stepping stone. Kaya naiintindihan ko kung bakit galit na galit ang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte pagdating sa drugs. Kaya nung ginagawa ng mga ulol na human rights puno, di ba? Bigyan natin ng pagkakataon yan. Human rights nga eh. Sus, Mario Joseph kayo. Tigil-tigilan nyo nga kami. Di ba? Sarili nyo lang, pinagloloko nyo. Pero yung mga totoong nakakaalam ng mga nangyayari sa grounds, sa field, Diyos ko. Tigilan nyo na. Ngayon, paki-comment naman dyan sa baba. Sa tingin nyo, di ba? Sa tingin nyo, these are the questions na gusto kong i-raise sa inyo, na gusto kong sagutin nyo para mayroon tayong engagement. Naniniwala ba kayo na nagda-drugs ang ating Pangulo na si BBM?
Marcos, based dun sa mga napapanood natin, based dun sa mga nagsasabi, hindi ko inuhusgahan. Tinatanong ko kayo, naniniwala ba kayo? Paki-comment dyan sa baba. Next question is, naniniwala ba kayo na dapat o hindi dapat magpa-hair follicle test siya BBM? Diba? Kung wala kang itinatago, kung meron kang itinatago, why not o bakit hindi? Nang sa ganon, matapos na to. Ganon kasimple. Kung mapapatunayan mong hindi ka talaga adik, edi pahiya ang taong bayan, pahiya ang mga nag-aakusa sa'yo na adik ka. Ganon kasimple. O yun. Yun ang mga tanong ko. At ang tanong ko naman sa inyo, tama ba yung sinabi ko about do sa drugs na yan? Yung ladder rise na yan, yung mga stepping stone. Nasa ganon, malaman natin. Maraming salamat sa pagtutok mga kayon. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, sana hindi ka nag-skip ng ads para suportan nyo yan sa mga tulad namin, political vlogger. Maraming salamat mga kayon para sa issue ng bayan, ating pag-usapan.